Ayan guys, nag-impake na ako ngayon guys kasi malapit na akong umuwi ng Pilipinas. So ito yung aking mga pagkain guys. Ayan. Ito isang malaking bag. Tapos yung aking, ayan guys. O tapos ito yung aking, ito yung pumunta ako dito sa Vietnam. Ito lang yung dala ko, itong maliit na luggage ko. Ito guys. Tapos hindi pa ito puno yung pumunta ako dito sa Vietnam. Kunti lang ang laman nito. Ayan. Ayan, ito lang yung dala ko papuntang Vietnam. Ito, tapos isang bag na hand carry. And then, ito na ngayon yung dala ko. Tapos, itong malaking bag, ito, na binili ko na to rito. Ayan, guys, ayan. Ayan. Tapos, yung aking malaking luggage na sobrang bigat. Ayan, guys, hindi ko alam kung ilang kilo na ito ngayon. Ayan. Ito. Ayan, guys. So, 1, 2, 3. Yan yung aking mga pagkain dadalhin ko sa Pilipinas. Di ko alam kung ilang kilo to guys. Kaya kinakabahan na ako. Ayoko magbayad kasi wala akong pambayad guys sa airport, sa excess baggage. So ayan. Ito. Wait lang, bababa ako. Hinihingal ako kasi sobrang bigat na ako. Ayan guys. So, ang alis ko kasi bukas June 24. So ngayon June 23. Matagal ko na itong inimpake guys kasi nga ayoko nung nararas. Wala ko talaga may flight or ako talaga ay aalis ng lugar or maglilipad or sasakay ng aeroplano or kung aalis. Gusto ko talaga guys na pinaprepare yung gamit ko ahead of time. Like for example, 1 week before kasi ayoko yung nagmamadali ako. Ayoko yung nararas ko yung sarili ko, na-stress ako, hassle, ganyan kung nagmamadali, diba? So ayan, nagpe-prepare ko yan guys ng maaga. Kaya ito, yung ano ko pa to, last week pa to prepare yung aking mga kagamitan. Wala naman ako maraming dala guys, pero kasi dito sa Vietnam, marami kasi akong binili mga gamit, kaya yun, naparami tuloy yung aking baggage. Naparami tuloy yung inuwi ko, tapos hindi nga ako nakabili ng mga salubong. Lalo na siguro kung nakabili ako ng mga pasulubong guys. Marami akong dala, hindi lang ito. At siguro nga kung umabot pa ng 1 year yung aking pag-alis, or siguro kung umabot ng 1 year yung aking pag-stay dito natapos ko yung kontrata ko, siguro mas marami pa akong dala kaysa rito. Pero dahil na 6 months lang tayo, ayun hindi naman natin natapos yung ating kontrata, kaya ito lang yung dala natin. Pero medyo marami-rami na nga rin guys. Itong dala ko. Medyo marami na rin yung mga gamit. Hindi ko nga in-expect na ganito karami. Marami pa ako dyan mga gamit na hindi pa na ilalagay dito sa loob, pero possible na iwanan ko na lang yan sila guys. So, yan. Tapos ito, hindi ko alam kung iiwan ko na lang din yung kumot ko. Meron na akong iniwan na isang unan ko kasi bumili ko sa mga bedsheet. Ayan, bumili din ako guys. And ito yung isa ko pang bag. Nandito yung aking mga laptop. Yan, pang-apat ko ito. Pero ito naman guys, igaganyanin ko lang mga ganyan. So, ayan, super excited na tayo makauwi ng Pinas guys. Finally, makakauwi na rin kasi matagal ko na rin talagang gusto umuwi ng Pilipinas. Dahil nga medyo nakaka-stress kasi dito sa Vietnam guys. Sobrang nakaka-stress yung stay ko dito. Like 1 month na wala kaming trabaho. Ayan, dalawa kami ng kasama kong Pilipina guys na nagstay dito. Tapos, hindi na kami pumasok ng 1 month. Stay lang kami dito sa accommodation, and stressful guys kasi nga hindi kami makapag-apply ng ibang trabaho kasi mga documents namin nandun sa company, and then nagstay lang kami dito sa accommodation na walang ginagawa, like magluluto, magkakain, tapos sarili na kakain, tapos maglalaba, ganyan, magsa-cellphone, ganyan. Kaya naisipan ko nang mag-YT guys dahil nga nag-stay naman dito sa accommodation ng walang ginagawa. So, ayan, na ibalik ko yung aking YT. Good thing din na hindi na rin ako nagtrabaho dito at nag-stay sa Vietnam for 1 month and a half yata. Kasi last day namin na hindi na pumasok dun sa company namin is May 13. End yung namin, yung kontrata namin, May 12. So, nung May 13, hindi na kami pumasok. So, from May 13 up to bukas, diba, isa't kalahating buwan. Kasi dapat 1 month ako nung June 13. Pero hanggang 24 nandito pa rin ako. Yun. Yun, mga 1 and a half month na walang trabaho dito. Tapos wala kaming pera guys kasi wala naman trabaho.
Tapos yung mga natitira naming sahod na binigay dati is naibibili na rin namin dito ng mga pangangailangan namin. Kasi nga, for example, yung mga gas, nag-aambag kami dito ng gas, ng tubig, ng mineral, bumibili kami ng maramihan, tapos nag-aambag-ambag kami. And then yung food, and then kung minsan lalabas na mayroong mga pangangailangan, ganyan, bumibili kami yan ng sarili namin. So, ayan guys, very stressful. Tapos yung mga pag-process pa ng mga documents, ganyan. Lagay ko dito kasi madilim dito sa may bandang parang naga-against the light ako. So, kwento ko lang yung pag-stay ko dito sa Vietnam guys. Hindi siya ganun kadali. So, sa mga hindi nakakaalam, siguro hindi ko alam kung na-vlog ko na to rito sa aking YouTube channel. Pero sa mga ibang kung na-vlog ko na to eh. Hindi ko inaasahan na makakaalis pa ako ng bansa kasi nga, syempre sa edad ba naman natin. Saka kontento na rin sana ako sa Pilipinas. Meron naman kahit papaano hanap buhay, ganyan. Pero dumating yung opportunity na to na makapunta dito sa Vietnam, guys. At hindi ko sana papatulan kaso nga, syempre sa hirap ng buhay din sa Pilipinas is nagtry din tayo na patulan din itong opportunity na to dahil sa aking brother-in-law. Yan siya yung nagpasok sa akin dito na nalaman niya kasi dito siya nagtrabaho dati sa Vietnam. Nalaman niya na merong hiring dito sa company na to and then pinagpasa niya ako ng resume. So, luckily naman pumasa ako. Ang trabaho na dito na in-applyan ko is sample maker sa isang garments factory ng Adidas. So, hindi lang kami yung ordinary na mga mananahi. Kami ay nasa sample room. Yung bago nila ibigay sa production na gawa, nagdadaan muna sa amin. Kami muna yung gumagawa, ganyan. So, yun, nakapasa naman sa awa ng Diyos, nag-trial, nag-interview, and then after pumasa, nag-process ng mga papers, ganyan. So, hindi kami nagdaan ng agency, guys. Kami ay direct hire. So, siguro 10 kami na in-interview, 10 kami katao na nag-apply, pero lang kami na pumasa, 5 kaming pumasa ng mga Pilipino. Tapos yung 5 na yun na pumasa, 2 lang kaming natuloy. Kumbaga 2 lang kami talagang nagporsige na makapag-requirements. Kasi guys, hindi ganun kadali o hindi ganun ka mura. Malaking pera yung kakailanganin mo para makapasok ka dito sa Vietnam as a direct hire. Yun, kaya siguro yung mga ibang nakapasa is hindi na rin sila tumuloy dahil wala siguro silang mga pang gastos sa mga requirements. So, yun. Ako naman, hindi naman din ako maraming pera. Nagkataon lang din na kakatapos lang din ng gawa namin ng mga school uniform. So, medyo may tayo ng pera at nakapag-secure ako ng mga requirements. So, yun. Nung una, na-offload kami ng immigration, nung unang alis namin kasi wala kaming proper documents kasi itong company, sabi nila, pag mayroon lang kaming visa and meron kaming ticket, yun, pwede na daw kami makaalis. And then, after daw namin makaalis ng Pilipinas, dito na daw kami sa Vietnam mag-process ng mga documents. So, yun. Ako naman alam ko na hindi possible na hindi payagan. Pero nag-try pa rin kami kasi mayroon na kaming ticket. Tapos, ina-assure naman ng company na after pagdating namin dito is dito na lang. So, ang pinakuha lang sa amin dun sa Pilipinas is Certificate of Employment na katunayan na skilled. So, skilled kami na workers, and then medical certificate na fit to work kaming magtrabaho, and then NBI clearance kasi pag dito sa Vietnam process ng mga work permit and mga legalization is yun yung mga requirements na hinahanap. Di yun kami nung kumuha kami. So konti lang sana yung gastos namin doon. And after bago kami lumipad, pag namin sa airport, hindi kami pinayagan ng immigration umalis kasi questionable talaga kami dahil nga yung aming visa is working, pero yung aming visa ay yung aming wala naman kaming kontrata na hawak, wala kaming contract na legalized. Yan, parang malabo. Kumbaga parang na-confuse sila bakit naka-working visa kami tapos wala naman kaming OEC, tapos wala kaming kontrata galing dito sa company dito sa Vietnam. So yun nga, na-upload kami. And then after namin ma-offload, dahil nandun na nga kami sa point na papunta na kami Vietnam, nag-continue na lang kami mag-process ng mga legal documents. So, nag-secure kami ng OEC, yun na kung ano-anong mga requirements na kailangan naming dalhin sa immigration pag pag umalis na ulit kami. Dahil nga na-offload kami, wala na yung ticket namin. So, nag-decide yung company, nagbilhan kami ulit ng ticket, tapos bigyan kami ng kontrata.
yun, nabigyan naman kami, to make the story short, nabigyan naman kami ng kontrata, and then, yun nga, nakaalis na kami, na ano namin, after like siguro mga 2 months, after offload, is, hindi lang siguro 2 months, kasi na-offload kami August 15 dapat yung flight namin, offload kami. And then, after offload namin, nakaalis kami November 30. So, August, September, October, November. 3 months. 3 months pala kami nag-process ng mga papers namin. During that time, sobrang hirap yung pinagdaan namin. Maraming gastos and all. Stress and mga kung ano-ano pang mga nilalakad. At nag-worry na kami baka hindi na kami matuloy dahil sobrang bagal ng process sa PUA. Alam natin yan. So, ayan. So, ayun guys, nakaalis na nga kami. After ng 3 months, nakaalis na rin kami guys, papunta dito sa Vietnam. At ayun, nagsimula na nga yung aming trabaho dito guys. So, pagdating namin dito, yun, dumating kami dito sa accommodation. Ito ngayon yung bahay, dito ngayon na pinag-i-stayhan ko. Dito kami nagstay. And libre naman kami guys dito pagkain. Dito sa bahay, libre din kami with electricity and internet. Pero yung mga gas, ng cooking gas, na ginagamit namin sa pagluto, tapos yung mineral water na ininom namin is nag-aambag-ambag kami, yun lang naman guys. Tapos transportation going to the company mula dito po sa bahay namin is libre din. And then pag doon naman sa trabaho guys, libre kami ng breakfast at saka lunch. So ayan, so yun na. Pero during that period, yung from November 30, nag-orientation kami, and then January 1, nag-start kami ng, November 30 orientation, December 1 kami nag-start ng aming trabaho dito guys, dito sa company na to. Hindi ko na lang pangalanan yung company natin guys ha. So yun, mula nung first day, grabe yung naranasan ko dito guys, sobrang hirap. Pero syempre, aware naman ako na yung pagtatrabaho talaga dito sa ibang bansa, iba talaga. Compare mo dun sa Pilipinas pag nagtrabaho ka, talagang iba yung trabaho dito kasi dito talaga guys, kailangan hindi ka pwedeng pabanjing-banjing, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng na paano-ano ka lang, pa-easy-easy dito talaga guys. Kung trabaho talaga kasi iba yung environment dito, tsaka iba yung expectation nila. Sabi nga nila dito, pag dito sa ibang bansa, foreigner ka, lalo na dito sa Vietnam, ang expectation nila sa mga Filipino is talagang mataas. Like for example, magaling ka. Yun ang mga expectation nila pag Filipino ka nandito sa Vietnam. So, sabihin man natin magaling tayo. Oo, sige, sabihin natin magaling tayo, skilled worker tayo, pero hindi pa rin syempre natin maiwasan na magkamali. Kasi nga, ngayon lang natin nahawakan yung gawa nila. Kumbaga, ngayon lang ulit natin na-experience, o ngayon lang natin na-experience yung environment, plus the language barrier, tapos yung parang na-culture shock ka pa, tapos yung lahat-lahat parang maninibago ka, mandiyan pa yung minsan yung homesick, 'di ba? Yung mga ganun. So, pinaglalabanan mo yan lahat dito, guys. Although naman yung mga ganung bagay is unti-unti mo naman talagang ma-overcome yan sa paglipas ng panahon, 'di ba? Pero guys, from 1 month, 2 months, nag-stay kami dito, nagtatrabaho, is wala naman ditong ibang gagawin ka, hindi ka naman din dito makapag pasyal-pasyal pag walang trabaho, kasi nga pagod ka na pagkagaling sa trabaho, so matutulog ka na lang talaga, and then kinabukasan trabaho ulit. Isang araw lang yung day off namin guys, linggo lang. So yung linggo na yan talagang sinasamantala ko yan para makapagpahinga. Tapos kung may labahan, maglalaba, yung mga ganun. Pero paminsan-minsan naman guys, re-relax naman, pero not all the time. Talagang kailangan magpahinga ka na lang kasi grabe ang trabaho guys pag nasa mga pabrika ka, ganyan. Hindi easy yung trabaho. Kumbaga, mabigat yung trabaho na pinasok namin dito, hindi lang katulad ng mga opisina, hindi ganun. So, yun during that time is talagang pinilit ko na matutunan yung gawa nila, yung matutunan ko yung mga process nila ng paggawa. Talagang inaral ko yan. Tapos yun, dahil dito pagdating mo, hindi ka bibigyan nila ng training, walang proper discussion kung anong gagawin, walang maayos guys na explanation na ganito yung gagawin nyo, ganito ganyan. So kailangan mo talagang gumawa on your own. Kailangan ikaw talaga sarili mo. Bilang isang sample maker, ang trabaho ko talaga specifically is gumagawa ng sample. Ibibigay yan sa'yo, drawing lang, and bibigyan kanila ng sample, titingnan mo kung paano yan nabuo, yung ganun. Hindi siya paano nabuo, ganun siya mabubuo dapat. So kailangan marunong kang
tumingin ng breakdown, kailangan marunong kang tumingin ng file nila, kailangan marunong kang magsukat, kailangan meron kang diskarte kung paano mo ito gagawin sa mabilis na pamamaraan. Kasi guys, bukod sa pag-iisipan mo siyang gawin, meron pa silang time limit. Yung mga ganun, kailangan sa isang araw makagawa ka ng isang peraso. Eh kahit bago ka, walang exemption. Kahit bago ka, kasi expected nila skilled sewer ka na galing sa Pilipinas, so kailangan ma-apply mo dito. Pero guys, kasi iba naman yung gawa natin sa Pilipinas at saka iba dito, iba yung standard nila dito. So of course, hindi mo mamimit agad-agad. Pero siguro naman kung bibigyan ka nila ng oras, siyempre magagawa mo rin naman yan from time to time. Pero guys, dito, unfortunately, walang ganon. So, nag-end ako na minomonitor nila yung araw-araw na production, araw-araw na performance. And yun nga, every month, nag-update sila na hindi pa rin pumapasa, yung quality hindi pa rin ganun kaganda. Yun, accept ko naman yun kasi syempre bago lang din naman ako at bago ako sa nila, sa brand nila, bago ako sa nila, style nila. Kumbaga, iba kasi yung process nila sa mga process na ginawa ko sa Pilipinas. Yung iba yung gawa nila, the way na gumagawa ako. Syempre, di ba kasi sa akin lang yun. So, in short, hindi ko pagamay yung gawa nila, pero wala silang consideration. So ngayon gawa na lang nila ng mga report, ganyan, ginawa nila ng report na hindi kami nakakakota. Ako kasi dalawa kaming Pilipina dito. Hindi ko na-meet yung expectation nila, ganyan. So until na dumating nila na yung oras na talagang i-end na nila yung i-terminate nila yung kontrata namin, which is nag-agree sila na magtatrabaho kami dito for 1 year. Yung ganun. Pero dahil nga masakit na rin yung ulo ko sa araw-araw na stress, araw-araw na pressure, tapos walang consideration, pumayag na lang din ako na pumirma kasi ang the way yung process na terminate namin yung contract namin is magre-render ng resignation, and then yun, meron silang mga pinangako na ibibigay nila para mag-agree lang kami sa resignation para maganda na lang yung pag-separate namin from the company at saka ako. Di yun nga, bibigyan kami ng free ticket, bibigyan kami ng salary na hindi kami mag-work ng 1 month. Yun, tinupad naman nila yun. Tapos meron pa kami yung mga ibang benefit na hindi pa namin siguradong makukuha. Yun yung matinding talagang gusto kong kunin, pero parang wala nang pag-asa. So, ngayon, nag-decide na ako na umuwi na lang ng Pinas kahit wala nang masyadong perang dala. Mahalaga is makauwi na lang ng Pinas talaga. So, ayan guys, sobrang haba na ng aking ng aking video na to. So, na lang tayo guys, mag part 2 tayo guys, abangan nyo yung part 2. So yun lamang muna ngayon yung makukwento ko sa inyo guys about dito sa pag-uwi ko dito sa Pilipinas ha. Ayan, so abangan natin yung part 2. Ayan, may kadugtong pa to guys. So ayan lamang for today's video. Thank you so much and happy lang tayo guys. Good vibes and no stress. See you.